Nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Yan ay isang nakakagulat na pangako. Pero yan ay may dalawang kondisyon nga. Okay? Hilingin nyo. Isa ito sa pinakamalawak at kahangahangang pangako sa Ebanghelyo. Pero hindi ito isang blank check. Isa itong pangakong may kondisyon na nakasalig sa dalawang haligi. Kung kayo'y mananatili sa akin, ito'y kondisyon ng relasyon. At ang aking salita ay mananatili sa inyo. Itong kondisyon ng kapahayagan naman. Pareho silang kinakailangan. Pareho silang dapat maging tunay. Nung ibig sabihin ng pananatili ng salita ni Kristo sa atin. Pananatili ay, ang kasulatan ay hindi lamang isang bagay na binabasa natin. Ito rin ay isang bagay na bumabasa sa atin. Hindi lamang ito tekstong pinag-aaralan. Ito ay buhay na salita na nananahan sa ating pag-iisip, sa ating judgment, sa ating mga wants and needs at sa ating mga panalangin. Kapag ang salita ni Kristo ay mayaman na nananahan sa bawat isa sa atin, magtuturo, magtutuwid, humuhubog at nagbabago, ang ating panalangin nga ay unti-unting nagiging alingaw-ngaw ng kanyang sariling puso. Yun yung malalim na lohika ng talata. Ang taong nananatili kay Jesus at hinahayaang manahan sa kanya ang salita ni Kristo ay magiging uri ng tao na ang kanyang anumang naisin ay aayon sa mga ninanais ni Kristo. Bakit? Kasi mababago ang inyong kaisipan eh. Kung kayo'y nagbababad sa salita ng Diyos, then yung kanyang saloobin ang matututunan nyo, hindi na yung sa inyong sarili. Ito yung pinakamalalim na hangarin. Hindi ang sariling pag-unlad, kung hindi ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. This is also warning for us, ano? Hindi lahat ng ginagawa natin sa simbahan, tunay nakakalugod sa Diyos. Paano natin malalaman kung yun ay acceptable sa Kanya? Pwede magbasa nga ng Biblia. Okay, tingnan natin. Ito kasi ay issue ng pagsamba, no? Sila'y sumamba, sila'y ginawa nila lahat ng alam nila para sa pagsamba. Pero ang tanong dito ni Elias, yan ba yung gusto ng Diyos? Madalas na nalulubog tayo doon sa mga gusto nating gawin para sa Diyos. Pero merong sinasabi ang Diyos na kailangan marinig natin, lalo na sa pagsamba. So dito walang nangyari. Kahit anong gawin nila. In fact, sa isang salin ng Biblia, medyo tinont sila ni Elijah. Ano ba yung taunt sa Tagalog? Inasar. Taunt. Parang inasar sila ni Elias. Sabi niya, sige, sumigaw pa kayo. Baka nandun siya sa kubeta. Yun ang literal translation nun. Sige, sumigaw pa kayo. Hindi kayo naririnig ng Diyos nyo kasi baka nandun siya sa kubeta. Pero nyo, isang pambabastos yun sa Diyos ng mga Baal. Pero yun totoo. Wala nga magagawa ang Diyos ni Baal kahit anong sigaw ninyo. Kaya pagkatapos nilang walang nangyari sa kanilang pagsamba, lumapit si Elias, inayos niya ang altar ng Panginoon. Binuhusan niya ng tubig. Alam nyo, binaha niya yung trench, yung hinukay sa palibot ng altar, binaha niya yun ng tubig. 12 daw na beses. Tapos pati yung bato, binaha niya. Anong purpose nun? Para sabihing walang daya. Madalas, ang pagpapakita ng miracle ng Diyos ay dun sa kontekstong wala tayong masasabing daya. Napakahirap sunugin ng tubig. Nakita nyo, pwede nyo pakuluin ng tubig, pero hindi nyo masusunog ang tubig. So dito, yun ang pinakita ni Elias. Yung Diyos ko ang tunay na Diyos at kaya niyang sunugin kahit tubig.
At siya'y nanalangin, verse 22, Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ang inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat na ito sapagkat ito ang inyong utos. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyong silang magbalik loob. After the prayer, apoy sa langit ang bumagsak doon sa inoffer. Sinunog ha, natutong yung handog. Ang kahoy, pati bato ay naging alabok, maging ang tubig sa kanal. So ano ang kaibahan ng walang saysay na sigaw ng mga propeta ni Baal at ang sagot sa panalangin ni Elias? Hindi ipinalangin ni Elias ang kanyang sarili. Hindi siya nagsagawa ng relihiyosong palabas. Anong ginawa niya? Nanalangin siya. Ang kanyang panalangin ay tuwirang pagpapahayag ng nais ng nagawain ng Diyos. Kasi sabi niya, sapagkat ito ang inyong utos. Nanatili siya sa kalooban ng Diyos at nanahan sa kanya ang salita ng Diyos. Kaya sa sandaling iyon, ang kanyang panalangin at ang layunin ng Diyos ay iisa. Malinaw na sinabi ni Santiago, balik tayo sa New Testament, James 5:17, si Elias ay isang tao na tulad din natin, nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan, at nang siya'y manalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. So we can study the life of Elias or Elijah, but it doesn't mean nagagayahin natin sila. Hindi natin kayang mag-command sa Diyos na magpaapoy. Lord, lahat ng bading sunugin mo ngayon. Hindi natin kayang gawin yun. Pero ang katotohanan, ang panalangin na aayon sa will ng Diyos, kalooban ng Diyos, ay sasagutin niya. Ang kapangyarihan ay wala kay Elias. Ang kapangyarihan ay nasa Diyos na pinanalanginan ng isang taong lubos na natili sa Kanya. You want your prayers to be effective? Then remain in the Lord.